Part 3. Point of view, Rafael. Magkatulad talaga kayo ng ugali ni Ami, pati mga salita magkapareho. Naiiling niyang sabi kay Athalia habang nasa kantin sila ng ospital. Pinili nila sa sulok para walang makarinig ng usapan nila. Matagal ko ng kaibigan si Ami, mabuti siyang tao at sweet. Kung lalaki lang ako, magugustuhan ko siya bilang babae. Pagtatanggol ni Athalia sa kaibigan. Alam kong mabuti si Ami. Hindi naman siya magugustuhan ni Lolo kung hindi siya mabait. Kita mo naman hanggang ngayon, wiling-wili sa kanyang matanda. Wika niya. Ano bang pag-uusapan natin? Tanong ng babae. Dumating na si Clarice. Gusto nga niyang pumunta sa kondo. Sabi ko, sa labas na lang kami magkita. Anong plano mo? Magsasabi na ako sa kanya. Mahirap kasi na sa iba pa niya malaman. Karapatan niyang malaman para hindi niya ako sugurin. Tutulong lang ako sa'yo, hindi ko to ginusto. Hindi nga ba? Napatingin sa kanya ang babae. O, edi wag na nating ituloy. Ano bang pakialam ko sa'yo? Nakataas ang kilay nito. Okay, sorry, sabi niya. Pero makikipag-usap ako kay Clarice. Ikaw ang bahala, basta wag akong guguluhin ng babaeng yan. Pagbibigyan natin si Lolo para matahimik siya. Yan lang ba pag-uusapan natin? Yun nasa kasunduan, tutuparin ba lahat yun? Malamang, gumawa pa ng kasunduan kung hindi tutuparin. Ano yan, lokohan? Nagtatanong lang naman ako. Ano pa bang gusto mong gawin, ha? Hayaan mo kami ni Clarice na magkita. Alam mo naman ang sitwasyon namin, di ba? Pero wag yung kita ng ibang tao. Igalang mo ko sa panahong yun bilang asawa mo. Nagliwanag ang kanyang mga mata sa sinagot ni Athalia. Pangako, hindi kami magpapakita sa iba. Igagalang kita bilang asawa ko. Maraming salamat sa'yo. Alam kong mauunawaan mo ko. Ano pang mga sasabihin mo? Nakapili ka na ba ng mga abay? Oo naman, girls lang naman ang kailangan ko eh. Ikaw? Meron na din, yung listahan ng ninong at ninang. Nagbigay na si Lolo. Tumating ang in-order niyang pagkain. Mami lang at tokwa at baboy. Paborito mo daw to, sabi ni Tito Mike, kaya ito in-order ko. Nag-abala ka pang alamin ng paborito ko? Siyempre, mapapangasawa na kita eh. Ikaw, alam mo ba ang gusto ko? Japanese food. Ayaw mo lang ng wasabi. Alam mo rin yun? Isang taon mo na akong sekretarya kaya hindi ko kailangan ipagtanong kahit kanino kung ano ang mga gusto mo. Namangha siya sa sinabi nito. Kahit maliit na detalye napapansin ng dalaga. Kumain ka pa. Binigyan niya ito ng tokwa at baboy. Sanayin natin ang mga sarili natin na magkasalo na kumain. Hindi dahil magkatrabaho tayo, kundi mag-asawa tayo. Sana maunawaan ka ni Clarice, no? Sabi ni Athalia. I know mauunawaan niya ako dahil mabait siya at maunawain. Ano bang mga karakter na nagustuhan mo sa kanya? Hindi ko na kailangan ng karakter. Ang alam ko lang, mahal ko siya. Kapag dumating ng tamang tao para sa'yo, parang wala ka nang makikitang ibang katangian kasi nangingibabaw na ang love. Hindi ka pa ba nai-in-love? Sa'yo, bulong ng babae. Hindi niya naman ito naintindihan. Ano? Tanong niya. O wala, ang ibig kong sabihin, sa'yo ba, ano ang definition ng love? Gaya ng sinabi ko, mararamdaman mo lang yan kahit sino pa siya. Masarap pang timpla ng mami sa harapan nila. Naubos nila pati ang toko at baboy. Pabalik na sila ng kwarto nang marinig na naman nilang nagbabangayan sina Arvin at Ami. Point of view, Clarice. Ito na ang pinakahihintay niya. Ang araw na magpo-propose sa kanya si Rafael. Ang pakiramdam niya nakalutang siya sa ulap. Nagbihis siya ng sexy. Yung tipong iuuwi na siya ni Rafael at doon na patitirahin sa bahay ng mga ito. Nagpabango siya. Kulang na lang pati panty niya lagyan niya ng perfume. Makakaalis na rin siya sa bahay ng mga magulang. Gusto na niyang bumukod dahil nasasakal na siya sa mga ginagawa ng mga ito sa kanya. Hindi siya susunduin ng lalaki dahil may ginagawa pa daw ito. Palagay niya naghahanda ito para sa proposal. Kilig na kilig siyang isipin na magiging Mrs. Yapchenko na siya. Sinusubok man siya ng pagkakataon, nasa kanya pa rin ang huling baraha. Hirap na siyang maging mabait sa harapan ng pamilya ni Rafael. Kating-kati na siyang maging siya talaga. Ang kanyang pulang gown na maislit sa gilid ang nagpatingkad sa ganda niya. Nakita siya ng ama pagbaba niya ng hagdan. Anak, isuot mo ito.
Inabot sa kanya ang isang kahetang pahaba. Pagbukas niya, isang diamond necklace. Ipapahatid kita sa driver. I'm sure ihahatid ka pa uwi ng mamanugangin ko. Isinuot ng ama sa kanya ang kwintas. Thank you, Dad, sabi niya. Narinig niya ang mami niya na pababa ng hagdan. Ito ay isang literal na anak mayaman, isang magandang ginang. Nung kapanahunan nito, naging beauty queen ito. Maalaga sa sarili, mas sexy pa ito sa kanya at madalas mapagkamalan silang magkapatid kahit senior na ito. Ingat anak, niyakap siya ng ina. Enjoy your night. Ikumusta mo na lang kami kay Rafael. I will. Bye. Lumabas na siya ng bahay habang hinihintay ng driver sa labas. Ipinagbukas siya nito ng pintuan. Sigurado akong mag-aasawa na ang anak natin, sabi ng tatay niya. Kaya nga, dapat naman na. Matanda na naman siya. Saka kailangan natin ng connection ni Rafael para sa ating negosyo, sagot ng kanyang ina. Kiniwayan pa siya ng mga ito bago tuluyang umibis ng sasakyan. Habang daan, madami na ang pumapasok sa isipan niya kung ano ang magiging reaksyon niya. Kilig na kilig ang kanyang nararamdaman. Pagdating niya sa restaurant, parang exclusive lang ito sa kanila. Buhay naman ng mga ilaw, kaso close ang nakalagay sa pinto. May naghihintay sa kanyang waiter. Hi, Ma'am Clarice. This way po. Iginiya siya ng waiter sa isang table. Wait nyo na lang po si Sir Rafael. Thank you. Umalis na ang waiter. Walang kaayos-ayos ang lugar. Baka sasorpresahin ako. Yung kunwaring walang magaganap pero ang totoo, meron. Luluhod siya and magpo-propose. My God, I'm so excited. Dumating na si Rafael. Hindi maipinta ang mukha nito. Love, bati nito sa kanya. Kanina ka pa? Hindi naman. Hinalikan siya ng lalaki sa noo. Parang stressed ka. May sasabihin sana ako sa'yo. OMG! This is it! Sabi niya sa sarili. Clarice, I'm getting married. Yes! Yes, I will marry you! Sagot niya. Wait! What did you say? I'm getting married. Nakayukong sagot nito. You are getting married? To me, right? Paniniguro niya. I'm so sorry. Well, let me explain, sabi ni Rafael. Halos wala siyang naintindihan sa sinabi nito. Parang ang pakiramdam niya ay tinutusok siya ng paulit-ulit. Ang narinig niyang huling sinabi ng lalaki ay, I'm sorry. Tumulo ang luha niya. Hindi mapatid. Parang may bukal ng luha sa kanyang mga mata. Hindi siya susuko. Point of view, Rafael. Ngayon pa man, nararamdaman na niyang mangyayari to. Awang-awa siya kay Clarice. Nakakahiya dahil hindi man lang niya ito kayang ipaglaban. Mahal niya ang nobya, ngunit kailangan niya munang isecure ang future nila. Pero bakit? Umiiyak na tanong ni Clarice. Honey, makinig ka. Nag-iwan ng last will si Lolo, pero may kondisyon. Pakakasalan ko si Atalia at magsasama kami ng 3 taon. Kapag hindi kami naging okay, maghihiwalay kami. Pero pag hindi ko siya pinakasalan, sa kanya mapupunta ang kalahati ng kayamanan, kay Atalia. At yung kalahati? Sa charity. Napatda ang babae sa sinabi niya, You mean, wala kang mamanahin? Yes, yan ang nakalagay sa kasunduan na gusto ni Lolo. But please, wait for me. 3 years lang. Babalikan kita. Kukunin ko lang kung ano yung sakin. Nagpunas ng luha si Clarice, saka hinawakan ang kanyang mga kamay. Honey, magtitiis ako. Alam kong ako talaga ang mahal mo. Para ako sa iyo. Atalia's point of view. Nagkasutor ka na ga? Hindi ako nagpaligaw kahit kanino. Nagsasabi pa lang sa akin, busted na. Bakit? Kami ni Arvin ay may mutual understanding na. Tipong hindi kami, pero parang kami, ganon. Pwede pala yun. Kaya masakit sa akin ang nangyari sa amin. Kahit kalimutan ko siya, may spot siya dito. Tinuro ng babae ang puso. So parang sa'yo super sakit. Oo naman, siya lang ang lalaking in-entertain ko eh. Dahil nga gusto ko rin naman siya.
Pero sinaktan niya laang naman ako. Kaya ikaw, dapat handa ka sa lahat ng senaryo na maaaring magpasakit ng puso mo. Nakakatakot pala yan. Kaya ikaw, dapat laging handa. Baka akala mo pag ikaw ay nag-asawa ay yun na yun. Hoy, bulaklak na ikom. Diyan pala ang magsisimula ang iyong buhay. Ni hindi ka nga niligawan eh. Tama si Ami. Hindi man lang sila dumaan sa ligawan ni Rafael. Kaya paano siya makikitungo sa lalaki? Pero nakita naman niya kung anong klaseng tao ito. Mabait ito. At nakita niya rin kung paano ito maging nobyo kay Clarice. Ini-spoil nito ang babae sa lahat ng bagay na siya niyang labis na kinaiinggitan. Sana dumating ang araw na mahalin din siya ng lalaki. Patutunayan niyang siya talaga ang best version ng isang asawa. Buti gusto siya ni Lolo El. Mabuting tao ang mga ito kahit ang magulang ng lalaki. Kaya sigurado siya na magiging mabuti ito sa kanya. Kasalanan naman niya dahil siya ang unang nagbago nung malaman niyang may girlfriend na ito. Sa palagay mo kaya, mababaling ang pagtingin sa akin ni Rafael? Ipakita mo laang na mabuti kang babae at iasikasuhin mo siya para naman hindi siya magsisi na pinakasalan ka. May kilala naman akong arranged marriage din, pero masaya sila ngayon. Buti nga hindi tumutol si Rafael. Paanong tututol yun? Di napapunta sa iyo ang kayamanan nila. Sagot ni Ami. Sa bagay, ang nangyari sa lalaki ay no choice. Mamimili ito kung mayaman pa siya na asawa siya o maghihirap na kasama si Clarice. Napatingin na lang siya sa labas. Waring iiyak ang langit na nakikisabay sa lungkot na nadarama niya. Pakakasalan lang ng dahil sa mana. Nakatitig siya sa malayo nang tawagin ni Rafael. Pumasok siya sa opisina saka nagtanong. Bakit? Naghiwalay na kami ni Clarice. Balita ko nga. Pero babalikan ko siya after 3 years. And so? Bahala ka kung anong gusto mong gawin. Teka nga, Atalia. Magkalinawan tayo. Bakit ba parang galit na galit ka sa akin ngayon? Ano bang ginawa ko? Wala. Yun naman pala eh. Wala akong ginawang mali sa'yo. Oops, mali. Anong mali? Wala kang ginawang tama sa akin. Ano bang naging problema? Akala ko ba noon ako ang kuya mo? Matagal na yun, nung hindi mo pa jowa si Clarice at hindi pa kita type, sabi niya sa isipan. Gusto ko lang magbago. Kailangan kong magbago. Pero Atalia, kasama mo ko kahit nung bata ka pa. Nung unang pasok mo naman sa opisina, okay ka. Bakit nagbago ka? Nakilala ko ang totoong ikaw. That's why nagbago ako. Anong totoong ako? Mabuti naman ako ah. Huwag ka na nga ang mga usisa. Naiinis ako lalo. Sabihin mo nga sa akin ano bang nagawa kong ikinagalit mo. Huwag mo nang itanong at hindi ka siya ang maghapon para magkwento ako ng mga bagay-bagay sa'yo. Okay? Hindi kita maintindihan. Di wag mo kong intindihin. Hinihingi ko bang intindihin mo ako? Alam mo, isa ito sa reason kung bakit ayoko sanang magpakasal sa'yo eh. Napaka-hard-headed at hard-hearted mo. So, utang na loob ko pang magpapakasal ka sa akin, ganon? Sino bang may kailangan sa atin dito, ha? Sino bang nakikiusap na pakasalan siya? Ako ba? Ako? Di ba ikaw? Kung napipilitan ka lang magpakasal sa akin, wag na nating ituloy. Saka siya tumayo at iniwan ang lalaki. Siya pa bang naman? Alam niya kung paano iba-blackmail ang lalaki. Hinabol siya ni Rafael saka hinawakan sa braso. Napag-isip-isip siguro ang kamalian. Wait, Atalia! Bakit? Humarap siya ng bahagya sa lalaki. Naiwan mo yung bag mo. Nilagay ko na dyan yung cellphone mo. Iniabot nito ang bag sa kanya. Ah! Sa kanya ito hinablot at nagmarcha paalis. Loh, anong problema niya? Bulong ni Rafael. Nagmamadali siyang sumakay ng kotse at nilisan ang lugar na yun bago pa siya mainis ng tuluyan kay Rafael. Nagpapahabol pa naman siya. Pumunta siya sa kondo niya para mag-isip kung tama ba ang desisyon niya. Isang mensahe ang natanggap niya mula kay Clarice. Magkita tayo sa Plaza Piero mamayang 6 p.m. Tiningnan niya ang oras. 4:00 na. Nagmamadali siyang naligo tsaka nagbihis. Malayo-layong biyahe ang lugar na yun kung magmumula pa siya sa kondo. Nagtataka siya kung anong naisipan ni Clarice at makikipagkita ito sa kanya. Baka naman i-congratulate lang siya nito dahil siya ang nagwagi sa puso ni Rafael. Tinawagan niya ang kaibigang si Amihan para humingi ng payo.
Nakaw, i-record mo yan. Baka mamaya baliktarin yan ang nangyari. Mukha pa naman niyang may tama sa ulo. Sagot ng kaibigan. Uy, grabe ka naman, sabi niya. Judgmental mo naman? Aba, Atalia, parang hindi mo alam ang ugali niyan. Basta, huwag kang papayag na apihin. Tatawagan mo ako at magtatanong ka tapos hindi mo naman pala gusto ang advice ko. Sipain kaya kita. Oo na, sige na. Salamat. Natatawa niyang ini-off ang phone. Marahil tama si Ami. Baka nga may gawing hindi maganda si Clarice. Pero nasaktan lang naman yung tao. Kaya tatanggapin na lang niya kung ano ang sasabihin nito. At the end of the day naman, sa kanya rin mapupunta si Rafael. Wala namang masamang agawin niya ang taong ramdam niya ay kanya. Akala niya kasi dahil magkasama sila sa opisina ay mahuhulog ang loob ng lalaki sa kanya. Hindi pala. Kapatid lang ang turing ng lalaking ito sa kagandahan niyang marami ang gustong sumungkit. Nagmamadali na siya at baka abutin pa siya ng sobrang traffic. Sa kotse na lang siya nagkulon. Pakanta-kanta pa siya nang may bumundol sa likod ng sasakyan niya. Halos mapasubsob ang mukha niya sa manibela. Damn! Bumaba siya ng kotse at napansin ang isang nakabisikletang tumatayo mula sa pagkakatumba. Agad niya itong nilapitan. Okay ka lang ba? Okay lang po ako, ma'am. Pasensya na po kayo. Sagot nito habang tumatayo. Wala ka bang sugat o galos? Tanong niya. Nag-aalala siya at baka may iniinda itong sakit. Okay lang po ako, ma'am. Nag-aalala ang mata ng lalaki. Naku, ma'am, may gasgas po ang kotse niyo. Ha? Tiningnan niya agad ang sasakyan. Saka nginitian ang lalaking nakabundol nito. Okay lang, may insurance ako. Ikaw, okay ka na ba? Mag-ingat ka sa susunod, ha? Okay lang po ako. Salamat po. Sige, una na ako. Nagmamadali kasi ako. Ingat ka. Saka siya nagmamadaling sumakay ng kotse. Naabala pa siya. Pero nakahinga siya at okay naman ang lalaki. Hindi niya alam na may mga kamerang nagvi-video sa kanya. Tulad ng mga nangyayari sa TV. Pinaibis na niya ang sasakyan sa lugar na yun. Naiwan ang lalaking nakangiti at nagsabing, makikilala rin kita. Mahal ko si Rafael, Atalia, kaya pinalaya ko muna siya. Sabi ni Clarice sa kanya na kung ipagdiinan ang salitang muna, akala mo ay pagmamayari niya ang tao. Kung mahal mo, bakit hahayaan mong makasal sa akin? Tanong niya. 3 years lang naman yan, Atalia. Makuha niya lang ang kumpanyang inagaw mo. Wala akong inagaw kahit kailan. Ewan ko ba kung bakit may tiwala sa akin si Lolo? Alam niya sigurong hindi ako magwawaldas ng pera. What do you mean? Ikaw, wala kang trabaho pero afford mo ang magagandang bagay at pagta-travel. Saan ka kumukuha ng pera? Wala kang pakialam. Kasabay ng pagpapakasal namin ang pagsusurrender niya ng lahat ng assets niya sa akin na bahagi ng kasunduan namin. Ano? You heard me right, Clarice. Lahat, pati ang ATM na pinagpapasasaan mo, kukunin ko. You can't do this to me. Yes, I can. Bakit mo pakikialaman ng mga bagay na ibinigay niya sa akin? Ibinigay, past tense, meaning wala nang susunod. Lahat gusto mong agawin, pati ang mga luho ko? Pati yun. Paano ako maghahawak ng pera niya? Paano magbabudget kung sa'yo pa lang mauubos na? Alam mo, Clarice, matuto kang magbanat ng buto. Huwag kang basta nalang bubuka ka dyan sa kasasahod ng malaki. Aagawin mo na nga siya. Pati yung para sa akin, kukunin mo pa. Walang sayo, Clarice, at walang magiging sayo. Bakit? Akala mo ba mamahalin ka ni Rafael? Atalia, ako lang ang nakakapagpaligaya sa kanya. Kaya hindi siya papayag na kunin mo sa akin ang ibinigay niya. We'll see, sagot niya sa babae. Clarice, panahon na siguro para magbanat ka ng buto. Ano yan? Aasa ka na lang ba? Wala kang pake sa mga ginagawa ko, Atalia. Saka huwag kang masyadong pabida. Sa papel lang naman kayo magiging mag-asawa. At least ako pakakasalan. Ikaw, magiging ano ka niya? Kabit? Matalas masyado ang dila mo, babae ka. Nang agaw ka lang naman. Ako? Nang agaw? Sino bang nauna sa atin? Ikaw ba? Hindi ba ako? Pero ako ang mahal niya. Whatever. Ikaw ang mahal, pero sa akin pakakasal. Oh, ang sad. Pang-aasar niya dito.
Nanggigigil ako sa'yo, Atalia. Hawak ni Clarice ang tinidor. Kinikilig naman ako niyan. Salamat. Tumayo siya. Bueno, ako nang magbabayad niyang kinakain mo at mukhang kailangan mong magtipid. Iniwanan niya ng 2,000 ang lamesa. Ito, panggas mo. Saka iniwanan niya ng 500 ng babae. Ramdam niya ang titig nito sa kanya na gusto na siya halos patay.